Mano-mano muna ang pagproseso ng benepisyo ng mga PhilHealth member. Yan ay matapos puntiryahin ang kanilang sistema ng ransomware attack. Ang ransomware ay isang uri ng malicious software na kayang makapag-block ng access sa computer system. Mawawala lang ito kapag nagbayad na ng ransom. $300,000 o 17 million peso. Grabe, no? Pati ba naman sa internet may kidnapping nagaganap? Isipin nyo, sa pati dito sa internet, talaga nga naman, meron pang ransom. Pambira, oo. Ang hinihingi ng Medusa Group na nasa likod umano ng cyber attack. Binigyan ng grupo ang PhilHealth ng 8 araw para magbayad ng ransom. Kung hindi, ilalabas daw nito sa publiko ang mga... Isipin nyo, ang dami-dami ng pera ng PhilHealth pero yung website nila, sabi nga nitong isa, yung website ng PhilHealth parang project lang ng high school student. Walang kwenta. Tapos, ang banta nung ilalabas yung mga data na nakuha nila pag hindi nagbayad ng 17 million. Sure ba kayo dyan? Baka naman 16 million yan, yung utang. Anong utang? Ewan ko, basta may narinig ako. Mga nanakaw na impormasyon. $10,000 o higit kalahating milyong piso ang hinihingi sa kada isang araw na extension ng deadline. Pero giit ng PhilHealth, hindi sila magbabayad ng ransom. Sabi ng DICT, personal na impormasyon ng mga empleyado ng PhilHealth ang nakuha. Gayon din ang ilang dokumento at work files. Hindi daw... Alam mo, ito lang nakakatawa dito sa Pilipinas. Habang ang buong mundo, AI na pinag-uusapan. Alam mo, nakakagulat ang AI, Pag talagang inaral mo yung AI, kasi yan ang, ewan ko ba, mahilig kong panuorin ngayon. As in, lahat, pati yung salita, pati lahat na andun. Baka gawa ka lang ng isang, andali na nga gumawa ng video ngayon at saka mga reels, gagamit ka lang ng AI, kumpleto, nandun talaga lahat. Diba? Tapos, habang ang buong mundo pinag-uusapan ng AI, sa atin, website pa rin. Parang tanga lang, diba? Isipin nyo yun, Hindi na ako, I'm not totally happy pagdating sa AI kasi nakakatakot talaga . Ultimong tao pwedeng palitan yung sinabi niya sa AI. Talagang napaka nakakatakot. Pero at the same time, ganun naka-high-tech, ganun naka-high-tech ang buong mundo. Tayo, yung website natin, karamihan ng website ng pamahalaan, puro may bug. Di ba? Puro may mga kung ano-anong andaling ipasukin, andaling pabagsakin. Alam mo, diyan pa lang nakikita mo na kagad yung senyalis ng korupsyon . Di ba? Bakit ka mo senyalis ng korupsyon? Kasi laki-laki ng pampabili ng pampagawa ng website tapos ibinigay lang sa mga high school student. Di ba? Wantakin mo. Binigyan ka ng, ito, gawa ka ng website. Ito, magandang tapos kukuha ka lang ng pipitsugin para sa'yo yung kalahati. Diba? Hindi ko lang alam, baka naman sabi nito, baka naman para ma-justify lang ang paghingi ng DICT ng confidential funds. Alam mo, sa totoo lang, baka, pwede. Pero hindi naman, kasi PhilHealth ito . Although, ang siguro, hiningan lang ng tulong ng PhilHealth ay hindi ICT. Okay? Pero gayon pa man, bakit ganon? Bakit ang laki-laki ng pera ng PhilHealth? Na, alam mo yun, hindi mo naman pwedeng sabihin na lahat yun may pondo naman sila. Sana man lang i-secure. Basic yun . Diba? Basic yun kasi yung website is like an office online. Diba? Siyempre ang opisina mo basic, may pintuan. Nakakita kang opisinang walang pintuan? Basic yung opisina, may security guard. Diba? Nakakita ng opisinang walang security guard, diba? Pambihira. Yan, napaka-basic yan sa pagkakaroon ng website, especially if you are website ng isang government agency. Dapat talaga basic na meron talagang security. Eto nga, ewan ko ba itong PhilHealth, baka naman
sariling ransom mga to. Hindi kaya. Baka mamaya to yung yung kidnap yung sarili para Hindi, alam mo sa totoo lang, ito pa yung kulang sa Pilipinas eh. Yung mga cybercrime, ika nga. Meron tayong police na cybercrime, meron din NBI, pero I don't know kung how good they are. Kasi crime to eh. 'Di ba? Krimen itong ginagawang pag-hack. Isipin mo, data ng mga Pilipino ang naandyan. Sabi nga baka inside job yan. Oo nga, baka isa. Hindi, dapat silipin din yun. Hindi ko sinasabing ganun talaga. Ha? Maaaring posible na may ganun. Pero sana imbestigahan. Kasi masisilip mo naman dyan, baka mamaya yung mismong gumawa ng website, ang isang tumira dyan kasi alam niya yung mga butas. Kasi alam ko may mga backdoor yan eh para mapasok mo yung website. Meron dinadaanan. I don't know how they do it. Until now, it's sa akin, sa part ko, hindi ko masyadong kabisado. Pero kaya nga meron tayong mga IT professional na sana, yun ang professional talaga, hindi high school student. Tapos sasabihin nila, kaya nga, isipin nyo to PhilHealth, eto pa naman yung somehow pagdating sa support ng gobyerno sa ating kalusugan, isa ang PhilHealth, di ba? Sabi nga sa ibang bansa, niyan. Sa ibang bansa talagang healthcare system nila napakalupit. US, Canada, Japan, magaganda mga healthcare. Ang dami pa kahit sa Europa, healthcare system. Yan ako sa totoo lang pag ako nag-retire, yan yung iniisip ko eh. Kung ako magre-retire, hahanap ako ng bansa na maganda ang healthcare system. 'Di ba? Kung pwede ka mag-migrate doon kasi importante 'yan. Sabi nga nila health is wealth. Ika nga eh. Kahit anong yaman mo, kung ikaw naman ay physically, yung health mo mag-suffer, wala, ubus 'yan. Ubus 'yang yaman mo. Kaya napaka-importante ng healthcare system na maganda. Yan na nga lang. Pangit na nga. Yan na lang yung natitirang healthcare system natin kahit pa paano, tapos ganyan pang sumasablay. Di ba sama? Tama, mali? Sama eh. Mantakin mo, pinasok lang tapos bilang hihingan ka ng ransom. Hindi ba ang laking kahihiyad? Hindi, isipin mo ito Kasi yan, parang hindi natin maintindihan kasi nasa cyber world eh. Di ba? Pero parang ganito. Kinuha yung isang opisyal sa PhilHealth, kinidnap. Sa loob ng opisina. Dinukot, kinidnap, tas hiningan ng ransom. Itong opisyal na ito, kung sino man ito, yung pinuno o sino man, may hawak ng data ng PhilHealth. Parang ganun. Although, cyber lang. Ibig sabihin, online. Ibig sabihin, hawak nila yung data ng mga nag-kidnap doon and they can put it in public. And yet, malala yun kasi kahit po ano pa rin yun kidnapping pa rin nga lang, data ang kinidnap. Di ba? Bira